Good evening, Joey, Chiki, Maricel, and sa inyong viewers. Yeah, alam ko na parang touchy matter 'yan eh. Kasi tama si Mase, naalala ko si ano no, Senator Miriam Defensor Yeah. Santiago na ayaw niya pinag-uusapan yung mga grade na yan. Hindi ba to shocking kanina na sa isang impeachment court kailangan ihayag yung ganong klaseng detalye tungkol sa resulta ng Bar bar exam. exam. Well, I think, hindi naman ako siguro shocking, no? Uh-huh. In the sense that, alam naman natin na itong impeachment trial na ito ay nagpe-play out din sa publiko and Yeah. part of yung legitimacy na pinagkukunan ni VP Sara would be itong narrative nga na nakascore siya ng 80 for the first take in the bar exams. Of course, nagtuturo po ako at hango ako sa school na hindi pinaprioritize yung bar exam. So, Yes. medyo hindi naman ganun kalaki yung impact sa amin sa UP in terms of yung lumabas yung grado na iyon. But I do think that it serves as a distraction. And I think a larger or plays into yung kritisismo na emerging ngayon, especially among academics both in and out of law, na masyado nang nagiging about the lawyers itong trial na ito. Ay, oo, oo. So kumbaga parang branding yung tanong na yon. Parang Well, ganun ang kahit pa paano ho. objective. Opo, no. And I think, kung gusto lang ipakita na may legal skill si VP Sara, of course, yung bar exam is measure na lahat naman po na naging abogado ay napagdaanan. So lahat po kami may bar rating. Pero yun nga po, at the end of the day, kahit 100% pa ho yung score ng isang tao, wala po siyang relevance doon sa, Yes, trustworthy po ba siya na public officer, which I think Right. nakalilimutan na ho natin in the impeachment. Nagiging about, nakapasok po ba itong objection na ito? Naharangan po ba itong objection na ito? Yung cross-examination question po ba? Nagulat yung witness? And I think all of that, hindi po siya pumapasok doon sa central question ng mamamayan na karamihan, 99% naman po, hindi naman po nakapag-aral ng batas. Yeah. No? Kung guilty po ba si VP Sara dito sa impeachable offenses or mayroon po siyang valid na depensa. Opo. Attorney, pupuntahan ko na po yung nangyari before mag-adjourn ito pong impeachment trial day 5. Hinihintay po natin mula kaninang 2:00 yung pagharap ni Attorney Zulaika Lopez. Pero ngayon, inanunsyo po ng prosekusyon na inaatras na nila, wini-withdraw na nila yung appearance ni na Attorney Zulaika at ni Captain Bello dito po sa impeachment trial. Ano pong tingin ninyo dito, epekto nito? Dagdag na ako doon, attorney ha, para masagot nyo na rin ang tuloy-tuloy na enough na ba yung na-present doon sa dalawang Yun. nakalipas para pwede nang hindi pa upuin yung dalawa pang nakapila sana? Yes, well, batay po dun sa manifestation ni Attorney Lorna Kapunan, no, counselor for the or counsel for the prosecutors. I think yung layon lang naman po nung pagpepresenta ni Attorney Zulaika ay upang mapatunayan nga naroon nga ho siya sa House of Representatives noong nagkaroon ng outburst di umano si VP Sara. And in that sense, ang tinatawag po doon kung court po to, and using that very carefully kasi hindi nga po ako fan of masyadong pag-judicialize dito sa process na ito. Ang tawag po doon parang corroborating witness na lang po. Yeah. Ibig sabihin po no, na-establish na po yung fact na gusto ipakita, which is naroon naman po siya, talaga si Attorney Zulaika. Hindi naman po dinedenay nung defense na naroon siya sa House of Representatives compound nung nangyari yung press conference. And therefore, kung na-establish na yung fact na yun at hindi siya kino-contravene, most especially ng kabilang side, then wala na pong need ipakita yung testigo. And isa po yun sa pamamaraan na pagpapabilis doon sa trial, no? Kailangan po kasi natin nalalahanin na yung pagpapakita po ng testigo or yung paghain po ng testimonyo nila, hindi po yan para lang magpakita ng testigo at para maghain ng testimonya. Yung may dahilan po yun at may sinusubukan pong patunayan mula doon sa pagpapakita ng testigo na iyon. So kung sa pananaw po ng prosecution, na gawa na po yung layon na iyon, then hindi na po kailangan magpakita ng testigo. But I think pumapasok din po siya doon sa nagigets ko na sense, na nagigets din naman siguro ng prosecution, na nawawala na yung naratibo mula sa kanila. Kung
titig-2 araw nga po tayo mag-examine ng witness, no? Ang kadalasan pong response ng mga tao, and marami po akong kausap na abogado while the trial was going on, kahit yung mga abogado mismo ayaw na panoorin yung trial kasi nawala na yung pinag-uusapan, no? Nawala na yung impact ng ebidensya na lumalabas. So medyo burden po ng prosecution yun to keep the public's attention kasi ang makikinabang po pag nawala ng attention yung publiko ay yung depensa. Kasi kahit papaano, no, nasa kanila po yung numero, kung pabatayan lang natin yung alliances ngayon sa Senado. And at the same time, sila naman po ang burden naman po, napatunayan itong kaso nito ay nasa prosecution talaga. So may added burden sila of keeping the public's attention. Attorney, good evening. Si Chicky Verhel po ito. Sabi ni Attorney Michael Pua na siya po ang spokesperson ng defense team po, no, ay na-reach naman daw po nila yung goal na rin nila as of today, no? Sa tingin niyo po ba ay na-justify nila yung threat po o yung pagbabanta po ni VP Sara? Kasi sabi ni Kong Terry Ridon, well, undeniable naman talaga yung threat. Ang gagawin na lang is i-justify nila yung threat. Well, ang tanong po kasi dyan ay kung masasatisfy po yung publiko at yung Senado na representative ng publiko doon sa explanation. I think yung ipininta po or sinubukan ipinta ng depensa doon sa cross-examination ay nagkaroon nga po nitong Romanov, no, na plot. Yung NBI po parang hindi po kasing busisi allegedly yung paghahanap nila or pagkalungkat nila dito sa Romanov plot kumpara doon sa threats kay President Marcos na ipakita din nila yung mas malaking konteksto ng video na iyon. Pero kasi, no, kung usapin lang naman to ng grave threat pa rin po ba yun, I think you can make the case na nangyari pa rin yung grave threat. So, hindi din po ako mahilig na i-analogize to sa criminal process kasi iba po ang criminal na proseso, hindi po criminal charges ang hinahanap natin dito sa impeachment. Tama po si Attorney Kapunan doon. Pero kahit kung titignan po natin to analogously sa criminal na process, hindi po excuse kasi yung galit, no? If anything, nagpapababa lang siya ng penalty sa criminal na kaso. So I think in the same way, yung prinsipyo ay siguro nakapagbigay sila ng justification kung bakit nagalit si VP Sara. Ang tanong ay kung nag-act siya on that impulse, no? Nagpapakita po ba yun ng other high crimes considering yung posisyon po niya at yung posisyon ng pinagbantaan niya? Nagpapakita po ba yun ng culpable violation of the Constitution insofar as na break niya yung public offices a public trust and the requirement ng public officers at yung kung nagkaroon po ng betrayal of public trust, no? Na yung tiwala po ba ng publiko na maglilingkod yung isang lingkod bayan nila na may moralidad, etc. Na impact po ba yun ng presentation? I think may kaso pa rin po for both sides, no? So depende po kung anong ebidensya pa yung makikita natin mula sa prosecution in the next days at kung ano po yung depensa naman or ano naman po yung ebidensya na mailalabas ng depensa a few months from now. All subject to the impeachment court's judgment, Attorney. Attorney, sayang konti ang oras.